2 buwang suspendido si Kiko Balzaga bilang kinatuwa ng ika-4 na distrito ng Cavite. Yan po ay matapos pagtibay ng plenaryo ng Kamara ang rekomendasyon ng House Ethics Committee. Ang pinag-ugatan ng reklamo at ang tugon ni Balzaga sa pagsaksi ni Darlene Cai. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo, at baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Gusto na yung kaso ni Tita Romualdez mo? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot. Natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep. Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Kanina, mga post din ni Barzaga ang basihan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay sa plenaryo. Inirerekomenda nito na suspendihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababastos sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor at 5 ang hindi. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain ni House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Kaugnay sa social media posts ni Barzaga, kabilang ang tungkol umano sa kalaswaan at tilaan nila nag-uudyok na sunugin ang Kamara. Ultimately, Mr. Speaker, based on these standards of conduct, the committee finds the social media posts in Facebook to be appropriated and unbefitting of a House member. Respondents' reckless, offensive, and irresponsible use of his social media platform tarnishes the name, integrity, and reputation of the House of Representatives. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw nilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ang committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. He took the deaths and imprisoned Point of order, Mr. Speaker. Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that, Mr. Speaker. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Mr. Speaker, can we know from the chairman if he's willing to yield to a few questions or not? No? No? Not willing to yield questions? Mr. Speaker, I reiterate my motion to call the roll of members for nominal voting immediately. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Habang suspendido, walang sweldo o allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayag ang sinuspending kongresista. Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi.
Katamtaman po ang tsansa maging bagyo ng low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ayon po sa Pag-asa, posible itong pumasok sa PAR sa Miyerkules. Wala pa epekto sa bansa ang LPA na huling namataan 1,035 kilometers sa silangan ng Eastern Visayas. At kapag naging bagyo, tatawagin itong Wilma. Maaari nitong tumbukin ang Southern Luzon, Visayas o ang Caraga Region, depende sa magiging pagbabago sa pagkilos nito. Ayon sa Pag-asa, 1 hanggang 2 bagyo pa ang posibleng mabuo ngayong Disyembre. Sa ngayon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan, easterlies at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. At base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At pagsapit ng hapon, posible na ring ulanin ang iba pang bahagi ng bansa, gaya ng Caraga, Barm, Cagayan, Isabela, Calabarzon at Mimaropa. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas at posible naman ang malalakas hanggang matitinding ulan sa Soc-Sargen at Davao Region. Sa Metro Manila, may chance rin maulit ang mga pag-ulan. 9 na pulis na botas kinasuhan ng grave misconduct, oppression at torture. Kaugnay ito ng reklamang pang-aabuso ng murder suspect na si alias Dave. Relieved na mga pulis at kasalukuyang nasa Personal Holding and Accounting Unit. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ng NAPOLCOM. 6 pang miyembro ng PDEG na sangkot umano sa robbery rape case sa Bacoor, Cavite sumuko sa Calabarzon Police. Nauna silang naiulat na at large. Relieved na rin sila sa pwesto at nasa restrictive custody ng Headquarters Support Service habang gumugulong ang investigasyon. Panghuhuli ng mga e-bike sa mga national highway sa January 2, 2026 na ipatutupad. Ayon sa LTO, alinsunod yan sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat ngayong araw epektibo ang panghuhuli, pero gusto ng Pangulo na maipakalat ng husto ang impormasyon ukol dito. Pagsasabihan na lang muna ng mga enforcer ng LTO ang mga may-ari ng e-bike na bawal sila sa highway. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkong ko ang inyong saksi. Ipagpapatuloy ng Senado ang deliberasyon sa proposed 2026 national budget bukas. Minamadali na ng mataas na kapulungan ang pagtalakay at pag-aproba sa pambansang budget para mapirmahan ito ng Pangulo bago magpalit ang taon. Saksi si Maki Pulido. Gipit na nga ang schedule na suspindi pa ang Senate session ngayong araw matapos magkasunog kahapon sa 3rd floor ng Senate building. Nag-inspeksyon lang muna kanina si Senate President Tito Soto para alamin ang tindi ng pinsala ng sunog. Kahit na holiday bukas sa Pasay City dahil Pasay Day, papasok ang mga senador para sa pagpapatuloy ng period of amendments. Paspasan na ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Senator Sherwin Gatchalian para maiwasan ang re-enacted budget. Kung walang aberya, inaasahang simula ng bicameral conference sa December 11 at mapirmahan ang BICAM report ng December 16 o isang araw bago ang Senate Christmas break. Target mapirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang General Appropriations Act sa December 29. Very tight, to be honest about it. Kasi like pag titignan mo nga yung bicameral na mention ko, 3 days lang yung binigay namin sa sarili namin. So we have to really work fast and find a common ground. Kung dati, sarado sa publiko ang bicameral conference, ngayon naka-live stream ito. Sa BICAM, pag-iisahin ang Senate at House version ng panukalang budget at isang yugtong ito sa budget process kung saan nagkakaroon noon ng budget insertions. Inaasahan ni Gatchalian na magkakaroon ng mainit na debate sa ilang issue. Isa ang unprogrammed budget, lalo't tinapyas ito ng Senado sa 170 billion pesos mula sa 230 billion pesos. Posible ring pagtalunan ang dagdag na budget para sa rehabilitasyon ng mga probinsyang nasalanta ng mga bagyo. Para matapos ang BICAM sa loob ng 3 araw, gusto ni Gatchalian limitahan ang diskusyon sa mga pagkakaiba lang ng House at Senate version. So, I would suggest, dahil naka-upload naman nito sa website, at kung ano yung mga differences doon, yun na lang ang pag-uusapan. I would propose na ganun na lang, na wala na tayong pag-uusapan outside of those. Kung hindi, talaga magiging unwieldy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog sa 3rd floor ng Senate building. Nang apulahin ng mga bumbero ang sunog, nag-leak ang tubig sa session hall pati sa ibang bahagi ng gusali. Pero kaninang tanghali, bukas na mga ilaw sa session hall at meron na ring air conditioning. Pinatutuyo na lang ang carpet at chine-check ang mga nabasang electrical wiring. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.
Naghahanda ang grupong bayan para sa muling paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Gagamitin daw nilang basihan ulit ang betrayal of public trust at pang-aabuso sa kapangyarihan kaugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, pag-aaralan nila ang naging desisyon ng Korte Suprema nang ibasura nila ang impeachment complaint. Nauna na rin sinabi ng Akbayan Party List na bukas sila sa paghahain ng reklamo laban sa Vice Presidente. Sinusubukan pa po namin makuha ang reaksyon ni Vice President Duterte kaugnay nito. Sa Pebrero matatapos ang 1-year ban sa paghahain ng impeachment complaint. 250,000 pisong halaga ng hindi rehistradong vape device at vape product ang nakumpiska sa Maynila. Arestado ang 2 may-ari ng tindahan. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkakuha ng senya sa kanilang undercover, kumilos na mga tauhan ng DTI at NBI Dangerous Drugs Division. Huli sila sa akto habang nagbebenta ng unregistered vape device at vape juice sa 2 tindahan sa Maynila. Ayon sa NBI, nagsagawa sila ng surveillance at test buy sa mga tindahan matapos matimbrehan na nagbebenta ang mga ito ng mga umano'y mga smuggled at di-rehistradong vape device at vape products na may pangalan na dala sa mga gagamit nito. This particular vape device that they're selling, pwede mo siyang lagyan ng cannabinoid, or whatever chemicals, dangerous drugs, without us knowing, especially the parents. They would just think na yung anak nila ay nagbe-vape lang, without knowing na nalululong na to sa illegal na droga. Pag hindi siya registered sa DTI natin, it means that hindi siya pumasa or it didn't pass through the safety and quality evaluation ng DTI. 800 piraso ng unregistered vape devices at vape juices na nagkakahalaga ng 250,000 pesos ang kinumpiska ng mga otoridad. Wala pang pahayag ang may-ari ng 2 tindahan na naharap sa patong-patong na reklamo. We filed cases of violation of Republic Act 11900. Ito yung vape law and of course the Consumer Act. Sinisika pa namin makuna ng pahayag ang inarestong empleyado na nasa kustodiya ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.